Hello guys, good evening, magandang gabi sa inyong lahat dyan, no? So, especially dun sa mga laging nanonood sa atin, sa mga sumusuporta, thank you po ng marami. Sana maganda yung araw nyo ngayon. So, this video guys, so mag-share lang tayo ng ating counting tips, especially doon sa ating mga newly promoted third officer, no? Or mga junior officers. So, magbibigay tayo ng tips yung mga bagay na need mo i-consider upon joining the vessel. So if you are a newly promoted third officer and junior officer, so congratulations, and here are the things na you need to consider upon joining a vessel. So unang-una, napaka-importanting bagay na wag mong kakalimutan pag magjo-join ka is yung handover notes, no? Yung handover notes ng iyong karelyebo. So, normally guys, binibigay naman talaga, piniprepare yan ng iyong karelyebo, yung handover notes, no? So, nandun naka-indicate lahat yung trabaho mo, yung mga routine jobs mo, like weekly, monthly jobs mo, nandun naka-indicate lahat. Yung mga paperworks mo, lahat, mga documents, kung saan nakalagay ng mga folder. So, yun yung mga nakalagay normally sa ating handover notes. And also, I already made a video regarding this handover notes, no? Paki-check na lang sa iba nating video. Gumawa na ako ng video ganon, yung mga sample nun, no? Then, meron kasing mga instances na hindi maiwasan na wala nang time para mag handover, no? Katulad dyan ngayon, na-experience ko dito sa barko na to. So, pagkadating ko, nakabihis na rin yung mga karelyebo namin kasi yung pipick up sa kanila is yung service na naghatid din sa amin. So, binigyan lang kami ng mga siguro 15 minutes, no? 15 minutes lang so sa handover. So, napakabilis. Actually, hindi siya maganda talaga kasi syempre nangangapa ka pa sa trabaho. Pero hindi naman natin maiwasan yung mga ganong sitwasyon, no? Alangan naman tayo umuwi pag may mga ganong sitwasyon. So, hindi maiwasan yun. So, ang unang-unang bagay na hiningi ko agad sa kanya, syempre, yung handover notes, no? Normally, bibigay niya naman yon, nakalatag na yon. So, babasahin mo na lang yon at susundan mo. Pero yun nga, you have to consider, yun yung pinakauna mong itanong dun sa iyong papalitan, no? Yung handover notes. Pangalawa, syempre, pag ikaw ay third officer, in charge ka sa LSA and FFA. So, hanggat maaari, during handover, maikutan mo man lang or ma-check mo man lang yung mga safety stores, no? Mga safety locker like LSA and FFA stores mo, no? Yung mga nandun lahat yung mga equipment ng life saving and firefighting equipment mo nandun. At saka itanong mo na rin sa kanya kung ano nga yung mga kulang mo, yung mga urgently need mo, no, na mga gamit. So kung magre-raise ka pa ng requisition kay kapitan o nakapag-order na ba siya. So yun yung mga bagay na itatanong mo sa kanya. Then katulad, meron pang mga locker na iba, yung fire locker natin, nandun yung PCBA, nandun yung portable fire extinguisher, no, na mga spare. So yung itanong mo sa kanya kung may mga sira, may mga kailangang ayusin, yung mga urgent talaga, no? Then, mga helicopter equipment locker, kung meron kang mga kulang doon. So, kung may mga kulang siya doon, itanong mo na rin para at least may idea ka, may lista mo agad, sulat mo lang sa notebook mo, parang gano'n, di ba? Sulat mo lang para magawan mo ng paraan the next day ng araw mo doon. Then ang pangatlo, upon joining the vessel, syempre tatanong mo sa kanya, what are the documents to prepare, no, prior departure. So kung meron ka pang mga kailangan i-prepare na documents, no, bago umalis, tanong mo sa kanya. So lahat na ba, okay na lahat na ba ng papeles or meron pa akong i-prepare katulad ng mga formalities, no, kung meron pang ibibigay kay kapitan na papeles bago umalis. Or kaya yung mga pilot card, ganun, kung may prepare ka pang ganun. So, yun ang mga bagay na mga simpleng bagay lang na itatanong mo sa kanya kasi
syempre bagong promote ka, especially sa mga bagong promote, no? So hindi mo pa alam yan, hindi mo pa alam kung saan nakalagay o ano. Then tanong mo sa kanya kung magpi-prepare ka ba or nakapag-prepare na siya ng mga ganon. So departure documents, no? Kasi pag umalis naman kayo, so maano mo na yung mga makakapa mo na yung papeles, wala nang problema yun, nasa handover notes na yun eh. Then ang last na bagay na kailangan mong malaman upon joining a vessel is yung navigational equipment familiarization, no? So at least man lang pagkasampa mo is familiarize mo yung mga gamit sa bridge, no? Kasi napaka-importante nun, kasi hindi naman pagkasampa mo hindi naman pare-pareho ang mga operation ng navigational equipment. Merong ibang radar, iba yung operation, may iba naman mga electronics na may mga ganon, di ba? So at least man lang yung kahit yung mga basic operation lang para pag umalis ka, when you are taking over the watch, siyempre magpapahinga din yun sila chief mate, sila second mate, so wala ka na talagang mapagtanungan yan pagka umalis na yung barko. So importante na kahit pa paano may familiarize mo siya or maituro man lang niya sa'yo yung basic operation ng radar, ICBIS, no? Para pagka umalis kayo, may na-navigate mo yung barko kahit pa paano. Then yung mga UKC kung saan makikita, yung hangin kung saan makikita, di ba? Yan lang mga bagay na kailangan mo i-consider, no? So i-summarize lang natin. So una, yung hihingin mo sa kanya yung handover notes kung saan nakalagay. Kung hindi pa niya binigay sa'yo, pero normally sabi ko nga binibigay niya sa'yo. Then pangalawa is yung maikutan mo man lang yung mga safety stores mo, no? Yung LSA and FFA stores, yung fire locker, yung helicopter equipment locker, yung mga ganon. Maikutan mo man lang. Tapos may tanong mo sa kanya kung yung mga urgent na bagay na kulang, no? Then pangatlo is yung mga documents na kailangan i-prepare bago mag-departure, no? Para pag alis, yung mga ibang papeles i-check mo na lang. So walang problema doon. So yung departure lang. Then ang pang-apat is yung navigational equipment, no? Ma-familiarize mo man lang yung sarili mo sa navigational equipment. Kasi yung ibang bagay naman guys, katulad ng mga drills, no, sa lifeboat operation, yung rescue boat operation, walang problema dyan kasi pagka alis nyo, so may didemo naman yan ng mga naiiwan. Halimbawa sila second mate, may turo sa inyo kasi magkakaroon kayo ng familiarization, no, after ng departure. So yun lang. Ang pinaka-importante is malaman mo yung mga bagay na importante bago makaalis yung barko, no? Para pag nag-take over ka ng duty mo, yun, makapag-perform ka man lang ng, di ba? Makapag-perform ka man lang sa pag-alis. And then yung ibang bagay mapag-aaralan mo na pag nakaalis na kayo. So yun yung mga simple tips lang guys, no, sa mga baguhan, mga bagong promote especially. Thank you very much sa mga nanonood sa atin at sana mag-ingat kayo lagi. Paki-comment na lang kung meron pa akong mga nakalimutan, especially doon sa mga will experience na, no. Paki-comment lang sa baba. Thank you.